Mga idolo, akala nyo ba mga NBA players lang ang kumikita ng milyon-milyong dolyar kada taon? How mentally tough your team is. Diyan kayo nagkakamali mga idolo. May mga NBA coach na mas malaki pa ang sweldo kaysa sa ilang star players. At kapag nag-champion ang team nila, milyong-milyong bonus pa ang pumapasok sa kanilang bank account. Pero magkano nga ba talaga ang kinikita ng head coach? Magkano naman ang assistant coaches? At sino ang pinakamataas ang sweldo sa buong NBA? Alamin natin ngayon yan. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kapag pinag-uusapan ng NBA, kadalasan players agad ang pumapasok sa isip natin. Sina LeBron James, Stephen Curry, Jalen Bronson, Nikola Jokic, at ibang pang superstar. Pero alam nyo ba na sa likod ng bawat championship team ay may mastermind na nagdidisenyo ng sistema, gumagawa ng game plan at naglalabas ng pinakamahusay na version ng kanilang mga manlalaro. At ang mga taong ito ay walang iba kundi ang coaching staff. Ngayong video, aalamin natin kung magkano nga ba talaga ang kinikita ng mga NBA coaches, assistant coaches, at kung gaano kalaki ang kanilang bonus kapag nagiging NBA champions sila. May mga numero rito na siguradong magugulat kayo. Bago natin pag-usapan ng eksaktong halaga, kailangan muna nating maintindihan kung bakit napakalaki ng kinikita ng mga NBA coaches. Ang trabaho kasi nila ay hindi lang mag-drawing ng plays sa timeout. Marami silang trabaho. Sila ang gumagawa ng offensive system, defensive schemes, rotation ng players, game adjustments, player development, team culture, scouting reports. Minsan nga, umaabot sila ng 12 hanggang 16 oras na trabaho kada araw. May mga pagkakataon pa na halos wala silang pahinga ng buong season. 82 regular season games, playoffs, film sessions, travel, practice, meetings, at pressure na manalo. Kapag natalo ang team, coach agad ang sinisisi. Kapag nanalo naman, coach din ang pinupuri. Kaya naman, napakalaki rin ang kanilang compensation. At dumako na tayo sa exciting part mga idolo. Ang average NBA head coach ay kumikita ng humigit kumulang $3 million hanggang $7 million kada taon. Pero depende pa rin ito sa karanasan, reputation at achievements. Ngayon, tignan natin ang ilan sa pinakamataas ang sweldo. Una na rito ang ating kababayan na si Erik Spoelstra. Isa sa pinakamahusay na coach ng modern era. Ang kontrata niya sa Miami Heat ay tinatayang nasa mahigit 15 million per year. Isipin mo iyon, halos 850 million pesos kada taon. At hindi pa kasama ang iba pang incentives. Pangalawa, si Steve Kerr, head coach ng Golden State Warriors. Tinatantyang kumikita ng nasa 17 million kada taon. Mas mataas pa sa sweldo ng maraming NBA starters. At hindi naman nakakapagtaka, 4 na championship ang naipanalo niya bilang coach. Pangatlo, si Greg Popovich, isa sa greatest coaches of all time. Bago siya bumaba bilang head coach ng Spurs, tinatayang kumikita siya ng nasa 16 hanggang 18 million yearly. 5 NBA championships, mahigit 2 dekada ng dominance. Talagang premium ang halaga niya. At pag-usapan din natin kung magkano nga ba ang sweldo ng mga assistant coaches. Mga idolo, ito ang hindi masyadong napag-uusapan. Kapag assistant coach ka sa NBA, hindi ibig sabihin na maliit ang kita mo ha. Sa katunayan, maraming assistant coaches ang milyonaryo rin. Ang average assistant coach ay kumikita ng 200,000 hanggang 1 million kada taon. Depende sa experience at role. Ang mga entry-level assistant coaches, karaniwang nasa $150,000 hanggang $300,000 yearly. Experienced assistant coaches, umaabot sa $500,000 hanggang 1.5 million yearly. Ang top assistant coaches naman, may ilan na kumikita ng lampas 2 million per year, lalo na kung kilala sila bilang future head coach candidates. At ano pa nga ba ang mga benefits nila? Hindi lang sweldo ang natatanggap ng NBA coaches. May kasama rin itong travel privileges, luxury hotels, team charter flights, health benefits, retirement package, performance incentives, at minsan ay may signing bonuses pa. Kaya hindi talaga biro ang pagiging NBA coach. At pag-usapan din natin mga idolo, magkano ang bonus kapag nag-champion? At magkano kaya ang naging bonus ni Mike Brown ngayon dahil nag-champion sila?
Ngayon, pumunta tayo sa pinaka-interesanting bahagi. Kapag nag-champion ng isang NBA team, may playoff pool na ipinamamahagi. Kasama rito ang players, coaches, trainers, at iba pang staff. Depende sa desisyon ng organisasyon kung paano hahatiin ang mga shares. Karaniwan, ang head coach at assistant coaches ay tumatanggap din ng championship shares. At dahil milyon-milyon dolyar ang playoff pool, malaki rin ang kanilang natatanggap. May mga ulat na nagsasabing ang ilang coaches ay nakakakuha ng 100,000 hanggang higit 500,000 bonus. At sa iba pang organisasyon, mas mataas pa rito, bukod pa sa regular nilang sweldo. Kaya isipin mo, kung ang isang coach ay kumikita ng 10 million yearly at nadadagdagan pa ng championship bonuses, talagang sulit ang hirap at puyat nila sa buong season. Pero bakit hindi kasing sikat ng players ang mga coaches? Ito ang isa sa nakakatuwang tanong. Dahil kahit milyonaryo ang mga coach, hindi sila gaanong napapansin kumpara sa players. Simple lang ang dahilan. Ang fans ay mas nakatutok sa mga manlalaro sa court. Pero sa loob ng NBA circles, napakalaki ng respeto sa coaches. Maraming superstar players ang nagsasabing ang kanilang karir ay umangat dahil sa tamang coach. Tignan natin sina Michael Jordan at Phil Jackson, Kobe Bryant at Phil Jackson ulit, Stephen Curry at Steve Kerr, Tim Duncan at Greg Popovich, Jalen Bronson at Mike Brown. Malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang coaching. Ngayon ang tanong mga idolo, worth it ba ang sweldo nila? Para sa maraming NBA owners, oo. Dahil ang isang mahusay na coach ay maaaring magdala ng mas maraming panalo, mas maraming ticket sales, mas maraming sponsors, mas mataas na franchise value, at mas malaking chances sa championship. Kung ang isang coach ay makakapagdala ng titulo sa isang franchise, maliit na bagay na lang para sa owner ang ilang milyong dolyar na sweldo. Sa kabuuan mga idolo, ang NBA head coach ay maaaring kumita ng 3 million hanggang mahigit 17 million kada taon, habang ang assistant coaches naman ay nasa 200,000 hanggang mahigit 2 million yearly. At kapag nag-champion ang kanilang team, may bonus pa silang maaaring umabot sa daan-daang libong dolyar o higit pa. Kaya sa susunod na makita ninyo ang isang NBA coach na sumisigaw sa sideline, tandaan ninyo na hindi lang siya basta coach. Isa siyang strategist, leader, teacher, at isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nagwawagi ang isang NBA team. At kayo mga idolo, sino sa tingin ninyo ang pinakamahusay na NBA coach sa kasalukuyan? Steve Kerr, Eric Spoelstra, Mike Brown, o baka may iba pa kayong naiisip? I-comment ninyo sa baba ang inyong sagot at pag-usapan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa channel para mas marami pang NBA stories, player journeys, salary breakdowns at basketball content na sigurado magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.